Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong walang sinuman ang maaaring magyabang sa presensya ng Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, una at ikalawang kabanata. Mula kay Pablo na tinawag sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na si Sostenes. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa lahat ng tinawag upang maging banal na bayan ng Diyos na kabilang sa Kanya na kaisa ni Kristo Jesus, kasama ng lahat ng tao saan man na sumasamba sa ating Panginoong Hesukristo, kanilang Panginoon at atin. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan. Mga pagpapala kay Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos para sa inyo, dahil sa biyayang ipinagkaloob niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa pakikiisa kay Kristo ay yumaman kayo sa lahat ng bagay, kasama ang lahat ng pananalita at lahat ng kaalaman. Ang mensahe tungkol kay Kristo ay naging matatag sa inyo, na hindi kayo nagkulang sa pagtanggap ng kahit isang pagpapala, habang hinihintay ninyo ang paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapatatag sa inyo hanggang sa wakas, upang kayo ay maging walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay dapat pagkatiwalaan, ang Diyos na tumawag sa inyo upang magkaroon ng pakikisama sa Kanyang anak na si Hesukristo, ang ating Panginoon. Pagkakabahabahagi sa simbahan. Sa kapamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo, hinihikayat ko kayong lahat, mga kapatid, na magkaisa kayo sa inyong sinasabi, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo. Magkaisa ng lubusan na may isang pag-iisip at isang layunin. Sapagkat ang ilang mga tao mula sa pamilya ni Chloe ay nagsabi sa akin ng malinaw, aking mga kapatid, na may mga pag-aaway sa inyo. Hayaan ninyong sabihin ko ito sa paraang ito. Ang bawat isa sa inyo ay may iba't ibang sinasabi. Sabi ng isa, sumusunod ako kay Pablo. Ang isa naman, sumusunod ako kay Apolos. Ang isa naman, sumusunod ako kay Pedro. At ang isa naman, sinusunod ko si Kristo. Si Kristo ay nahahati sa mga grupo. Si Pablo ba ang namatay sa krus para sa inyo? Nabautismuhan ba kayo bilang mga alagad ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong binautismuhan kahit sino sa inyo, maliban kay Crispus at Gaius. Walang makapagsasabi kung gayon na kayo ay nabautismuhan bilang aking mga alagad. Oo nga pala, bininyagan ko rin si Stepanas at ang kanyang pamilya, ngunit hindi ko matandaan kung nabinyagan ko ang iba. Hindi ako isinugo ni Kristo para magbinyag. Isinugo niya ako
upang ipahayag ang mabuting balita at sabihin ito nang hindi ginagamit ang wika ng karunungan ng tao, upang matiyak na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi na nakawan ng kapangyarihan nito. Si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kalokohan sa mga nawawala. Ngunit para sa atin na iniligtas nito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng kasulatan, "Sisirain ko ang karunungan ng matatalino at isasantabi ko ang pangunawa ng mga pantas." Kaya kung gayon, saan yan iiwan ang matalino o ang mga mahuhusay na debatista sa mundong ito? Ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundong ito ay kahangalan, sapagkat ang Diyos sa kanyang karunungan ay naging imposible para sa mga tao na makilala siya sa pamamagitan ng kanilang sariling karunungan. Sa halip, sa pamamagitan ng tinatawag na hangal na mensahe na ipinangangaral natin, nagpasya ang Diyos na iligtas ang mga naniniwala. Gusto ng mga Hudyo ang mga himala bilang patunay, at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Tungkol naman sa atin, ipinapahayag natin ang ipinako sa krus na si Kristo. Isang mensaheng nakakasakit sa mga Hudyo at walang kapararakan sa mga Hintil. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, kapwa Hudyo at Hintil, ang mensaheng ito ay si Kristo, na siyang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang tila kahangalan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa karunungan ng tao, at kung ano ang tila kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa lakas ng tao. Ngayon, alalahanin kung ano kayo mga kapatid nung tinawag kayo ng Diyos. Mula sa pananaw ng tao, iilan sa inyo ang matalino o makapangyarihan o may mataas na katayuan sa lipunan. Sinadya ng Diyos na piliin kung ano ang itinuturing ng mundo na walang kabuluhan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang itinuturing ng mundo na mahina upang hiyain ang makapangyarihan. Pinili niya kung ano ang minamaliit ng mundo at hinahamak at inaakala niyang wala upang sirain ang iniisip ng mundo na mahalaga. Nangangahulugan ito na walang sino man ang maaaring magyabang sa presensya ng Diyos. Ngunit dinala kayo ng Diyos sa pakikiisa kay Kristo Jesus, at ginawa ng Diyos na si Kristo ang ating karunungan. Sa pamamagitan niya, tayo ay ginawang matuwid sa Diyos. Tayo ay naging mga banal na tao ng Diyos at pinalaya. Kung gayon, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang sinumang gustong magyabang ay dapat ipagmalaki ang ginawa ng Panginoon. Ang mensahe tungkol sa Kristong ipinako sa krus. Nang pumunta ako sa inyo mga kapatid upang ipangaral ang lihim na katotohanan ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalaking salita at mahusay na pagkatuto. Sa ilang sandali na kasama ko kayo, nagpasya akong kalimutan ang lahat maliban kay Hesukristo at lalo na ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya't
Nang ako'y lumapit sa inyo, ako'y mahina at nanginginig ng buong takot. At ang aking pagtuturo at mensahe ay hindi inihatid sa pamamagitan ng mga mahuhusay na salita ng karunungan ng tao. Ngunit may nakakakumbinsing patunay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang inyong pananampalataya kung gayon ay hindi nakasalalay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Karunungan ng Diyos. Gayunpaman, ipinapahayag ko ang isang mensahe ng karunungan sa mga taong may gulang sa espiritual. Ngunit, hindi ang karunungan na nauukol sa mundong ito o sa mga kapangyarihang namamahala sa mundong ito. Mga kapangyarihang nawawalan ng kapangyarihan. Ang karunungan na aking ipinahahayag ay ang lihim na karunungan ng Diyos na itinago sa sangkatauhan, ngunit pinili na niya para sa ating kaluwalhatian bago pa man ginawa ang mundo. Walang sino man sa mga pinuno ng mundong ito ang nakakaalam ng karunungang ito. Kung nalaman nila ito, hindi nila ipapako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Gayunpaman, gaya ng sinasabi ng kasulatan, kung ano ang hindi nakita o narinig ng sinuman, ang hindi kailanman naisip na maaaring mangyari, ay ang mismong bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit sa atin ay ipinaalam ng Diyos ang Kanyang lihim sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat, maging ang nakatagong kaibuturan ng mga layunin ng Diyos. Ang sariling Espiritu lamang ng isang tao sa loob niya ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa Kanya. Sa parehong paraan, ang Espiritu ng Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat tungkol sa Diyos. Hindi natin natanggap ang espiritu ng mundong ito. Sa halip, tinanggap natin ang espiritong ipinadala ng Diyos upang malaman natin ang lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, hindi kami nagsasalita ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng mga salitang itinuro ng Espiritu, habang ipinapaliwanag namin ang mga katotohanang espiritual sa mga may espiritu. Ang sinumang walang espiritu ay hindi makakatanggap ng mga kaloob na nagmumula sa espiritu ng Diyos. Ang gayong tao ay talagang hindi naiintindihan ang mga ito. Sila ay walang kapararakan sa Kanya, dahil ang kanilang halaga ay maaaring hatulan lamang sa isang espiritual na patayan. Ang sinumang nagtataglay ng espiritu gayunpaman ay kayang hatulan ang halaga ng lahat ng bagay, ngunit walang sinuman ang maaaring hatulan siya. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagbibigay ng payo sa Kanya? Tayo gayunpaman ay may kaisipan ni Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. Amen. Amen.
Peace!